Pagkatapos ng mapait na pagdurusa at kamatayan ni Jesus sa krus, iniwan niya sa mundo ang isang babaeng labis na nagdadalamhati, walang iba kundi ang kanyang mahal na ina, si Maria. Ngunit sa likod ng lungkot at pighati, isang mahalagang tanong ang iniwan at nanatiling lihim sa lahat. Ano ang nangyari kay Maria matapos ang pagkamatay ni Jesus? Saan siya namuhay sa kanyang mga huling taon? Ilang taon siya nang siya ay mamatay? Palaisipan pa rin sa kasaysayan kung saan siya inilibing. Sa videong ito, balikan natin ang kwento ng pagsubok at pighati ni Maria matapos ang kamatayan ni Jesus. Susubukan nating sagutin ang mga tanong batay sa mga sinaunang talaan at matibay na pananampalataya ng mga Kristiyano sa buong mundo. Panoorin ng buo ang kwento dahil maraming impormasyon sa videong ito na hindi masyado pinag-uusapan, tulad sa tanong na: muli bang nag-asawa si Maria matapos mamatay si Jesus? Handa ka na ba marinig ang katotohanan? Ayon sa Biblia, matapos umakyat si Jesus sa langit, si Maria ay hindi nawala sa eksena. Ayon sa aklat ng mga gawa, nakita siya kasama ng mga apostol, nagtitipon at nananalangin sa silid sa itaas sa Jerusalem. Dito natin makikita na si Maria ay naging mahalagang bahagi ng unang komunidad ng mga Kristiyano. Hindi siya nagtago o nanahimik lamang. Sa halip, aktibo siyang nakibahagi sa misyon ng simbahan, isang tahimik ngunit matibay na haligi ng pananampalataya. Ayon sa mga historians tulad ni Eusebius ng Caesarea at Saint Epiphanius, si Maria ay itinuturing na ina ng iglesia, hindi lamang sa salita kundi sa kanyang aktibong pagtuturo, paggabay at pagsuporta sa mga unang Kristiyano. Ngunit saan nga ba nanirahan si Maria pagkatapos? May dalawang pangunahing paniniwala ang ilang dalubhasa. Ang una, nanatili siya sa Jerusalem. Sa silangang bahagi ng lungsod, sa paanan ng bundok ng Olibo, matatagpuan ang traditional na Tomb of the Virgin Mary. Ang pangalawa naman, ayon sa tradisyon sa Efeso, si Maria ay dinala ni Apostol Juan sa Asia Minor, sa isang lugar na ngayon ay Turkey, sa tinatawag na House of the Virgin Mary. Noong 1871, isang madre na taga-Germany na si Anne Catherine Emmerich ang nagkaroon ng mga malalim na pananaw tungkol sa bahay na ito sa Efeso, na kalaunan ay nadiskubre ng mga archaeologist. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong lugar, subalit ang mahalaga, ipinapakita ng kasaysayan na si Maria ay patuloy na nabuhay sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang huling hininga. Palaisipan din kung ilang taon nga ba si Maria nang siya ay mamatay. Walang eksaktong bilang sa Biblia, ngunit ayon sa iba't ibang tradisyon at pagsusuri ng mga scholars, pinaniniwalaan na si Maria ay nabuhay ng halos 60 taon o hanggang 72 taon. Ang Eastern Orthodox Church ay naniniwala na si Maria ay pumanaw sa edad na 60, habang ang ibang Katolikong tradisyon ay nagtuturo na maaaring umabot siya ng higit sa 70 taong gulang. Ang kanyang mahabang buhay ay isang patotoo ng kanyang katatagan sa pananampalataya at matinding pag-ibig sa Diyos. Tulad sa lahat ng kwento ng kasaysayan, hindi mawawala ang mga intriga at mga haka-haka sa pagdaan ng mga taon. Totoo kaya na pagkatapos ng lahat ng nangyari, muling nag-asawa si Maria? Ayon sa doktrina ng simbahang Katoliko at ng mga pangunahing Kristiyanong sekta, si Maria ay nanatiling birhen, isang paniniwalang kilala bilang perpetual virginity. Hindi lamang sa kapanganakan kay Jesus, kundi sa buong buhay niya. Ayon kay San Jeronimo, isang kilalang ama ng simbahan, si Maria ay nag-alay ng kanyang buong sarili sa Diyos.
Hindi na siya nag-asawa pa pagkatapos ng pagkamatay ni Jose na kanyang asawa, kundi itinuon niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon at sa simbahan. Isa pang malaking katanungan, nasaan ang mga buto ni Maria? Ang Tomb of the Virgin Mary sa Jerusalem ay matagal nang tinitingala bilang lugar ng kanyang huling hantungan. Ngunit ayon sa tradisyon ng Assumption, isang doktrina na formal na idineklara ni Pope Pius XII noong 1950, si Maria ay iniakyat sa langit ang kanyang katawan at kaluluwa. Maraming nagsasabing walang natagpo ang buto ni Maria dahil siya ay wala na rito sa lupa. Gayunpaman, sa Efeso rin, pinaniniwalaan ng ilan na siya ay namuhay at namatay, kaya't may mga pilgrim sites dito hanggang ngayon. Kung totoo ngang si Maria ay iniakyat sa langit, hindi ba't ito ay isang napakalaking patunay ng kanyang natatanging papel sa plano ng kaligtasan? Ang buhay ni Maria pagkatapos ng kamatayan ni Jesus ay nagpapakita ng katatagan. Bilang ina na nakasaksi sa mismong kamatayan ng kanyang anak, walang sidlang pagdurusa ang kanyang naramdaman. Halo-halong emosyon ng galit, awa at pananampalataya sa anak ang siyang naging susi upang siya ay magsilbing ilaw at gabay ng mga unang Kristiyano. Bagamat maraming kritiko ni Maria ang nagsasabi na siya ay ginamit lamang ng Diyos upang isakatuparan ang isang layunin o propesiya na nagpapakita ng pagwawalang halaga sa kanyang mga sakripisyo at pagdurusa. Ano't ano paman, hindi maitatanggi na si Maria ay bahagi ng isang makasaysayang tagpo sa Biblia na siyang sandigan ng mga mananampalatayang Kristiyano sa buong mundo. Sa ngayon, hindi man natin hawak ang lahat ng detalye ng kanyang huling mga taon, ang kanyang pamana ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa Diyos ay nananatiling buhay sa puso ng bilyon-bilyong tao ngayon. Kung si Maria ay iniakyat sa langit dahil sa kanyang katapatan, hindi ba't ito'y paanyaya rin sa atin na sa gitna ng mga pagsubok, may inihandang gantimpala ang Diyos para sa mga nananatiling tapat? Kaibigan, sa bawat kwento ng pananampalataya, laging may bahagi na hindi natin ganap na nauunawaan. Pero dito rin nasusubok ang ating tiwala sa Diyos. Tulad ni Maria, maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi malinaw kung saan tayo dadalhin ng ating mga problema. Ngunit sa kanyang kwento, natutunan natin na kahit sa gitna ng sakit, pag-aalinlangan at galit, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang tunay na daan sa kaluwalhatian. Kaya ngayon, nais kong iwan sa inyo ang isang tanong: kung ikaw ay nasa kalagayan ni Maria sa gitna ng mga hindi mo maintindihang pangyayari sa buhay mo, paano mo mapapanatili ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Paki-share ang inyong mga sagot sa comment. Gusto kong mabasa ang inyong kwento at pananaw. Kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Samahan niyo ulit ako sa pagtuklas ng mga kakaibang kwento, kasaysayan at hiwaga ng Biblia. Mga kwento na kapupulutan ng maraming aral. Kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyo kalimutan na mag-iwan ng like. Mag-subscribe ayon sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each heart has its haunted chamber where the silent moonlight falls. On the floor are mysterious footsteps and whispers along the walls. But mine at times is haunted by phantoms of the past, as motionless as shadows by the silent moonlight